Nel, magkano ang halaga ng investment na inaasahang maiuwi ni Pangulong Marcos sa Pilipinas? Monica, aabot sa 4.26 billion US dollars ang nakuwang pamumuhunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula nga sa Saudi Business Group sa kanyang pakikipagpulong sa sidelines ng ASEAN GCC Summit. Kabilang sa nilagdaang kasunduan ay ang 120 million US dollars para sa construction export services ng dalawang malaking kumpanya sa Saudi. Inaasahang magbubunga ito ng nasa 15,000 trabaho para sa mga Pilipino. Lumagda rin sa kasunduan ng mga negosyante sa Human Resource Service Agreement na nagkakahalaga naman ng 3.7 billion US dollars. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring mag-explore pa ang mga bansa sa gitnang silangan ng iba pang oportunidad sa Pilipinas bukod sa labor market. And that is the area where I think that the GCC and ASEAN will find as a fertile ground for future investment, and also for the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of the Philippines to further strengthen the ties, not only in trade, but in areas of telecommunication, healthcare, energy, and even agriculture, as was been spoken about. Ipiniresinta rin ni Pangulong Marcos ang Maharlika Investment Fund sa Saudi business leaders. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. Ang Arab Business Group sa pangunguna ng Saudi Ministry of Investment ay nagpahayag ng interes sa MIF. And I'm very pleased that we are joined today by leaders in the sector from Saudi Arabia who are eager to hear more about the investment opportunities in one of ASEAN's most exciting markets and learn more about the newly launched Maharlika Investment Fund. Ngayong araw, formal na ring nagsimula ang first ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na dinadaluhan ngayon ni Pangulong Marcos. Pangunahing tatalakayin rito ang framework of cooperation ng ASEAN at ng Gulf States. Ang GCC ay kinabibilangan ng Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain at Oman. Sa kapapasok lamang din na impormasyon mula sa Malacanang, may intervention si Pangulong Marcos dito sa nagaganap na ASEAN GCC Summit kung saan nanawagan siya sa ASEAN GCC members na magkaisa para sa kapayapaan, seguridad at estabilidad sa South China Sea at saka sa Arabian Sea. At meron din siyang pahayag naman na panawagan naman para sa dialogo, diplomacy, para ma-resolve naman itong Israel-Hamas conflict dahil nga dito sa mga Pilipino rin na apektado nitong nangyayaring gulo. At may mga antabayanan pa tayong development sa araw na ito, Monica. Kabilang dyan yung magaganap na bilateral meeting na inaasahan natin sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia at ng Bahrain, kung saan inaasahan natin matatalakay dito yung kapakanan ng mga overseas Filipino workers, particular na yung hindi nababayaran pang salary ng mga nasa 10,000 OFWs dito sa Saudi Arabia. At mamaya nga ay magaganap rin yung Filipino community meeting naman ng Pangulo, ganap na alas 7 ng gabi, oras dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At pagkatapos nun ay magkakaroon tayo ng press briefing sa Pangulo kasama yung media delegation na nandito sa Riyadh para magbigay naman ng detalye ang Pangulo kaugnay nga dito sa mga naganap na pagpupulong dito sa Saudi Arabia. Monica. Nel, kung magbunga itong mga investment pledges sa Pangulo, anong mga industriya itong inaasahan natin na maaari mag-create nga ng trabaho sa bansa? Monica, kukuhanin natin yung iba pang detalye as of now kasi ang ibinigay pa sa atin yung mga general term doon sa mga investment, yung mga mamumuhunan, particular yung isa dyan yung sa labor market, nakita natin yung Manpower Agency particular sa kasunduan ng isa sa mga
manning agency dito sa Saudi, pumirma yung isang agency dyan sa Pilipinas na isang kumpanya. So titingnan pa natin yung ibang mga detalye ukol dyan. At yung isa naman ay isang kumpanya naman tungkol dun sa electronics. Pero yung mga detalye niyan, maaari maibigay sa atin, hopefully, ng DTI, yung ilang mga detalye nitong mga agreement na pinirmahan. At kung kailan ito, syempre, ay maipapatupad. Dahil alam naman natin kapag mga pledges or ito yung mga agreement, ito, kumbaga, ito ay simula pa lamang at hindi natin alam kung ilang taon ba, paano ito magiging magkakatotoo o magiging magkakaroon ng produkto o resulta sa Pilipinas. Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok, live na nag-uulat mula sa Riyadh, Saudi Arabia.